Magandang hapon po sa ating lahat. Iyan, puwede mo sabihin sa katabi mo na magandang lalaki ka ngayon, sa katabi mo magandang babae ka. Ngayon, hindi ko lang alam bukas. Pero again, magandang hapon po, welcome po sa Victory Lukban. Nasa ikahuling yugto na po tayo ng ating seryeng The Cross, and naniniwala po tayo na itong seryeng ito na maunawaan po natin na ang cross ang pundasyon at sentro ng lahat ng ating ginagawa. Ibig po sabihin, bakit po tayo umaattend ng church, bakit po tayo we honor God and we making disciple, the foundation of it po and the center of it, it's because of what Jesus Christ did on the cross. The cross bring us transformations so that we can be faithful to God's call into our lives. Ang ginawa po ng Panginoong Diyos sa cross ang nagbigay sa atin ng pagbabago upang yung tinawag po niya sa atin ay maging tapat po tayo sa calling niya sa ating mga buhay. And ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Mary Magdalene. Sabi mo, Mary Magdalene, from sinner to evangelist. Dati pong makasalanan at ngayon tagaproklama na ng salita ng Panginoong Diyos. Tanong po, what is the most what is your unforgettable, embarrassing moment? Meron ka bang hindi malilimutang karanasan na nakakahiya? Yung iba nagtawanan na, oh. Sabi mo, "Hindi ko alam, sa inyong kaibigan." Ako tanda ko nun siguro isa sa hindi ko malilimutang embarrassing moment ko nun, meron akong nakilala si Gail. So, nung magkaibigan na kami ni Gail, tapos parang ilang araw nagkita kami sa bayan sa Lucena, tapos tinapik ko kaagad ng malakas ayun, "Uy Gail, kumusta ka na?" Tapos nakaganon lang siya sa'kin. Tapos dire-diretso po siya. Tapos again mga ilang araw bumisita uli siya dun sa lugar namin. Yun pala hindi pala siya si Gail, yun pala magkakambal sila, identical sila. So, napahiya talaga ako. Sabi hindi, baka kambal ko yun. So, well, I don't know, some of you siguro marami kayong, mga embarrassing moment. Pero ito pong makikita natin sa buhay ni Mary, ito yung bagay na embarrassing moment niya na tumatak po sa kanya. Kaya nga po careful tayo. Sino dito yung dahil dun sa embarrassing moment natukso ka o yun na yung ginawang pangalan pinangalan sa'yo, tama ba? Some of us ayaw ayaw niyong mag-ano, pasintabi po, Sabi nung ano may naano po ako sa Facebook sabi nun, "Anak, okey lang na wag kang maging kagalingan sa klase o basta tatandaan mo, wag kang tatae sa klase." Sabing gano'n niya. Pasintabi po sa iba diyan, Anong gusto ko po i-point out, baka mamaya paglabas niyo dito, "Anong preaching ni Pastor Roy, sabi ni Pastor Ron, wag daw akong maging magaling sa klase." Pero parang ang point ko lang po dito yung sinabi po niya yun kasi parang yung moment na yun, ito daw yung hindi malilimutan. Yung mga magagaling sa klase nalimutan na, pero yung gumawa daw po nun ay hindi nalilimutan. And when we look into the life of Mary, gusto ko pong i-direct yun into the life of Mary, inintroduce po siya dito na siya po ay possessed ng 7 demonyo. Then after po nun, sinabi po dun na siya po ay naglilingkod at nagsu-support sa ministeryo ng Panginoong Diyos. And again, we will see in the life of Mary from being a demon-possessed woman but end up a devoted follower of Christ. Yung kinakanta natin dito kanina, yung ano, yung note ano, hindi yung note mamaya ba yun, mamaya assurance. There's no turning back, 'di ba yung ano?
No turning back. Ramdam mo ba yung ano? Na 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 na. Parang kasi makikita natin dito, among you here honestly, pagiging Kristiyano ay tunay na masayang tunay, yes. Pero hindi po madali, tama ba? When we go outside, may mga persecution na nangyayari, minsan we can easily forget Jesus. But I believe also that we can learn dito na despite of many things happen to us, we will end up being devoted a follower of Christ. Can we all stand up and let us read the Word of God in Mark 15 verse 40 to 41. Tapos po magte-turn po tayo in John 20, 1 to 3, then 11 to 18, then Luke chapter 8 verse 1 to 3. Sige po, basahin po natin. Mark 15, 40 to 41 in ASND version. Sa di kalayuan ay may mga babaeng nanonood sa mga nangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Jose at ng nakababata nitong kapatid na si Santiago. Ang mga babaeng ito ay sumasama kay Jesus at tumutulong sa kanya noong nasa Galilea siya. Naroon din ang iba pang babae na sumasama sa kanya sa Jerusalem. John 20 verse 1 to 3. Kinaumagahan ng linggo habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, kinuha nila sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasabing tagasunod. Verse 11, naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito ay lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo. Pero hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?" Sa aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, "Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maria." Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin babalik na ako sa aking ama na iyong ama at sa aking Diyos na iyong Diyos." Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at binalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon at sinabi niya sa kanila ang mga pinasasabi ni Jesus. Luke 8 verse 1 to 3. Pagkatapos silibot ni Jesus ang mga bayan at at mga nayon ng Galilea. Nangaral siya ng magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit at pinalaya sa masamang espiritu, kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masamang espiritu, si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana
at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin po namin na ang iyong layunin ang maganap. Tinataas po namin sa iyo ang oras na 'to, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, tulungan mo po kami, bigyan mo po ako ng kalakasan, Panginoon, na maisalita ko ang iyong salita, maituro ko ito ng naaayon sa iyong kalakasan. And even, Lord, we pray na ang iyong salita mismo ang magbigay sa amin ng liwanag sa oras ng aming kadiliman. I-soften mo po yung mga puso namin so that we are really open our heart to receive your word. We pray, God the Holy Spirit, to teach us, guide us, and rebuke us in this time and moment. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. And makikita po natin itong istoryang ito na pinakilala po ni Lucas si Mary Magdalene as ano daw po, a woman from 7 demons was cast out. Sabi dito, siya po ay yung babae na pinalaya mula sa 7 masamang espiritu. And makikita po natin dito na truly, na ito po yung bansag kay Mary Magdala. Na parang kung makikita natin dito, na yung shamefulness na meron siya, it turned into a powerful message of hope. Na noon, si Mary Magdala, kung bakit ito pinaliwanag na siya ay nakalaya sa 7 demonyo, but now, sabi dito, siya daw po ay naglilingkod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta ng mga pangangailangan ni na Jesus. So for all of us, tingnan mo po yung katabi mo. Some of us, we are just like this Mary Magdalene. Tama po ba? Dati po tayo, we are all out of parang nasa darkness po tayo. Wala tayong yung pag-asa, yung mensahe ng ating mga buhay. But now when we found Jesus, yung shameful place na meron tayo, it end up the identity na meron tayo, the identity na meron tayo ngayon ay yung identity ng ating Panginoong Diyos. Minsan nalaman lang "Uy, totoo ba? Parang ang dami ng nabago sa inyo." May nagsabi na ba sa inyo ng gano'n? And look, sino si Mary Magdala? She's the woman na na-possess ng 7 demonyo. Nakakapanood na ba kayo yung na-possess ng demonyo? Gusto niyo makakita? Ay, hindi ako si Ron, ako'y si hindi, pinapatawa ko lang po. 'Di ba, gaano kaawa-awa yung napo-possess na the Bible, yung na-possess ng demon, yung legion na demon, 'di ba, tuwing gabi siya'y umiiyak, nagtatangis sa pag-iyak sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan. And look, naka nakaangkla o nakasama yung kanyang pinagdaanan. But now it turned na sinabi dito na siya ay ang babaeng tumutulong sa pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Bakit Mary Magdalene? Siya po ay pagka po sinabing gano'n, just like Jesus. Jesus from Nazarene, 'di ba gano'n? O Jesus Nazarene or halimbawa tayo taga Lukban, Coral Lukbanin, parang gano'n. Parang gano'n lang yung yun, kaya from, Mary Magdalene. Bakit ano ba yung Magdala? Ito po ay isang town sa Galilea na ito po ay mayaman na lugar. Hindi lang po mayaman na lugar, is also parang ito po yung, ang mga way po ng living dito about fishing po. So, makikita natin dito maybe na si Mary Magdalene po, she is a businesswoman. Kasi out of her kumbaga sa kanya pong mga kinikita, ito po ay willing po siya na totally i-support niya sa mga pangangailangan po ng Panginoong Hesus. Sino nga naman, 'di ba parang from hopeless scenario,
yung past niya nakakahiya, even siguro maybe he regret to herself or ilang beses niya sigurong kitilin na ang kanyang buhay. But now, it defined her na hindi na yung past niya, but siya'y dine-define na full of hope, a woman of full hope because of her encounter to Jesus. Sabi po dito, a woman delivered from 7 unclean spirit. Again, when Jesus for all of us, when we encounter Jesus, nung nalaman natin na dahil sa cross ng Kalbaryo, binayaran ng ating Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi dun, He bought us with a price. So kung ano yung lalim nung ating kasalanan, kung anong galit ng Panginoong Diyos sa kasalanan, ito rin yung kanyang pinagdaanan at pinagdusahan na supposedly for all of us, but because of His love, yung kinakanta natin, assurance. Yung assurance natin ay alin daw po yung assurance natin? Dun daw po sa cross yung love na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kung among yun naghahanap ka ng pag-ibig, malapit ng February 14, yun. Ikaw na naman ano, Vince? Ay sabi niyan, eh. 'Di ba naghanap tayo ng pag-ibig? Pero totoo, ang pag-ibig po ng tao ay puwedeng mawala, pero yung pag-ibig po ng Diyos, if you want to find a real love, a true love, ito yung matatagpuan po natin sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. A sacrificial love that He is willing na mamatay para sa iyo. And ito po yung nangyari. Truly that her ano yung yung encounter niya kay Jesus nagkameron po ito ng life-changing deliverance. Sino po dito na-deliver na yung ano, maraming nabago na sa atin, meron 'di ba? Tanong, kung tayo po ba ay nakatanggap na kay Kristo, possible pa po ba na ma-possess tayo ng demonyo? Kasi we are living here in ano, in a fallen world. We live in a dark, demonized world. 'Di ba namumuhay tayo? Naniniwala ka ba na meron pang demonyo? Oh, sa akin na naman kayo nakatingin. Yeah, kaya nga sinabi, "Greater is He living in us than He is in the world." Truly po that we are in a spiritual battle. We are in a spiritual warfare. Kung tayo po ay nakatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya po may labanan. May mga pagsubok na dumadaan po sa atin. Dati po tayong kakampi ni Taning, but now because we are kakampi na tayo ng Panginoong Diyos, ang gusto po ng enemy ay ibalik tayo kung saan tayo nasa dati. Sabi nga po, anong nais ng enemy? To kill, steal, and destroy. So, sabi ko kaninang umaga, palakpakan natin yung mga lalaki na nandito. Sige, palakpakan niyo po, dami nating lalaki. Ano yung laging unang inaatake ng enemy? Yung mga tatay. Bakit? Pagka mababa ang espiritual ng tatay or siya yung unang naatake, siya yung bumigay, the rest of the family will be kumbaga bibigay na rin. Oh, siyempre palakpakan din natin yung mga nanay. Eh, mas siyempre the nanay naman is a helpmate, a suitable helpmate for the husband. Kaya yung wife andiyan po na hindi lang mag-encourage, hindi lang magbigay ng help, but also to pray. Sino po dito nagdadasal ka? Kasi labanan po natin dito, it is a spiritual battle. Hindi po lang natin 'to kayang gawin sa pamamagitan ng ating mga lakas, ng ating abilidad, ng ating talento. Minsan nga nag-usap kami ng wife namin, wala naman dito yung mga anak ko, mababait naman po yung mga anak ko. Minsan lang, mga cute yung mababait, pero minsan nandun yung point namin na, ano pa ba yung gagawin natin? Tapos
tanong sa'kin nung wife ko, "Napag-prayan mo na ba?" "Oo nga pala, pastor nga pala ako, dapat nag-pray-pray tayo." Let's pray. Let's battle into prayer. "Ay, sama mo na rin, pag-pray mo na rin ako." What do I mean? We need we need to battle into prayer. Ito, this coming Tuesday, dito na naman tayo, may prayer, worship po tayo. So, sino po yung ine-expect natin na magpre-pray po dun? Siyempre hindi po yung mga unbeliever, it is us. Tanong dito, kalimitan anong response natin pagka may pinagdadaanan tayo? Again, it remind us, to all of us, when we are in spiritual warfare, hindi po abilidad natin, hindi po talento natin. Sino dito minsan nagigising ka ng madaling araw, yung parang nahihirapan kang huminga or minsan parang anxious ka na, meron ka ng anxiety. Ano sabi sa Bible pagka na-anxious ka, sabi dun we need to pray. Yeah, we give it to the Lord. The burden is not ours, but it is in the Lord. The When we have Christ, believers cannot possess, honestly, hindi na tayo mapo-possess ng demon because of the Holy Spirit who's living in us. But the enemy can oppress us. Ecclesiastes 10:8. He who digs a pit will fall into it, and a serpent will bite him who breaks through a wall. Ecclesiastes 10:8 in Tagalog, kapag ikaw ay naghukay, baka ikaw din ay mahulog doon. Kapag lumusot ka sa butas ng pader, baka tuklawin ka ng ahas doon. Sinasaad dito, don't break the wall. Kasi yung way ng enemy para tayo ma-oppress is by agreement to the lie of the enemy, is allowing them to oppress us. Parang when we pagka dumating yung point na inalaw natin sila to to go inside to us, sabi nga dun kaya wag kang mag-aalaw ng butas. So ano yung mga way paano tayo ma-oppress? If you allow the lie of the enemy. O sino dito meron kang kagalit, hanggang ngayon ba nandun pa rin yung unforgiveness, yung witchcraft, yung false religion, yung sexual sin, yung sin pattern. If we allow them to penetrate us o nagbigay tayo ng puwang, sabi dun, it will oppress us. Parang witchcraft, basta hindi naman ako hindi naman ako nung mga manika na mangkukulam. Yung katabi ko mukhang, gumagamit na parang gano'n. Sabi nung isa, "Uy, mukha kang manika." "Uy, thank you ha." Manika daw na mangkukulam. Pero what do I mean, kahit hindi tayo nag-aano ng mga albularyo or ng witchcraft, pero when we allow yung mga pinapakinggan natin about, song or kung ano man, it somehow will penetrate us. What we perceive into our ears, into our heart. How about yung false religion, hindi na kami naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, wala na yan sa amin. Halimbawa yung mga may business ka tapos inaalaw mo pa rin na merong palaka dun pampaswerte or merong pusa pa rin na be careful. Sexual sin, when we watch yung mga palabas, ako po hindi ko sasabihin na ang internet ay demonyo yan, hindi po. Wala akong sasabihin na gano'n, pero ang tanong, do we allow yung mga pinapanood ba natin ay it is pleasing to the Lord pa rin po ba? So it's you, parang nasa natin yan, nasa transgression mo yan as a Christian if you allow it na binibigyan mo ng puwang yung enemy to possess us. Sabi ko nga kanina, when we search our heart, napatawad mo ba yung kaaway mo nung grade 1? Still there's a bitterness na meron po tayo. So, uh, if enemy can
oppress us, what is the key para hindi po tayo maano ng enemy? Again, when we repent to the Lord cleanse our heart like a snow. Are we willing to repent to the Lord the things na hindi pleasing at di kaaya-aya sa Kanya? Sabi daw, papaano mo malalaman na oppress ka na? Yun na, pagka hindi ka na makatulog, pagka may mga anxiety na hindi ka yung mga pumapasok sa mind mo, negativity, there's a need to pray. There's a need also to fight in a spiritual warfare. We need men and women, a righteous man. Sabi ko, the prayer of a righteous man is powerful and effective. When is the last time na meron tayong a group of people na kasama na nagpre-pray together in our time, in our moment? Tignan niyo po yung katabi mo. Sabi mo, "Puwede ka ba maging prayer partner?" Nung ano po, nung bago pa lang po ako maging Kristiyano, hindi pa po ako Kristiyano nun, ang way kung paano po ako napapunta sa church because ng mga kapatid ko. Sabi nung isa kong nagising ako, "Lord, tanggalin mo po ang masamang demonyo sa kapatid ko." Ay, kasi minsan ako ang #1 persecutor niya, eh. Pa-attend-attend ka pa niya sa victory, ikaw naman ang ganyan-ganyan. But you look what, end up po na nandito ako. Kaya kayo sino dito na ayaw mong mag-share ng gospel, natatakot ka? Huwag kayong mag-alala, mangyayari din po yan sa inyo. Clear po ba? So can we all close our eyes? Puwede ba tayong close natin ang eyes? Let us pray. Lord, thank you that you said also to your word that if we confess into our mouth our sin to you, Lord, it is you who will cleanse us. If we're that person na may mga bagay tayo na ino-open to the enemy to oppress us, maybe it is sinful sexual sin, unforgiveness, witchcraft, false religion, bitterness, or sin pattern, can you confess it into your own? Lord, please give me a bigyan mo ako ng puso na willing magpatawad. Sabi mo sa iyong salita, ako nga iyong pinatawad, sino pa kami para hindi magpatawad? Lord, thank you that you will give forgiveness to those person who ask for forgiveness. Even Lord, I pray God that your grace is enough. Your grace is sufficient. You said to your word, we can say no to all ungodliness by your grace. Lord, truly, in times of our weakness, we pray that your power will be increased in us. Bless each one of us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So what is the feeling? Mamaya, practice natin. Kailangan natin ng kasama at pag-pray. So this is what happened that in second point, a genuine encounter with Christ transform a slave of sin to devoted follower of Christ. Isa po sa meron po si Mary, also he is a tenacious follower. Pagka po sinabi mong tenacious, ito po ay yung who is determined to do something. Yung disciple na truly devoted, na in every areas of her life, he is willing to follow Jesus. Pagka po sinabi mong tenacious na sa kanya, hindi lang po si Jesus, her savior, but Jesus also her Lord. 100% following Jesus. In Mark 15:40-41, sabi po dito, sa di kalayuan may babaeng nanonood sa mga nangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala, at si Maria na ina ni Jose, at ang kababata nitong kapatid na si Santiago. Ang mga babaeng ito ay sumasama kay Jesus, tumutulong sa kanya noong sa Galilea siya. Naroon din ang iba pang babae sa kanya sa Jerusalem. Makikita po natin dito in her painful beginning, help us see Jesus' glorious work as her story progress.
May progression po yung nangyayari sa kanyang buhay. She's not only a follower, but also truly a follower po. That in every ano po, kung nasaan po si Jesus, nandun din po sila at sumusunod, nag-o-obey po sa ating Panginoong Diyos. Kung makikita po natin, yung cross po is truly fix her. Na nung na-meet niya po si Jesus, nagkameron po ng tunay na pagbabago po sa kanya. When we think about our story, what background scene is the most prominent? It is our pain and shame or it is the cross of Jesus? Pagka titingnan natin po yung ating nakaraan, ano po ba yung mas namumutawi sa atin? Yung ating po bang shameful past o yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus? Minsan po ang mas mahalaga ay hindi po yung nakaraan, but kung ano po yung nangyari ngayon. It means on what happened on the cross, truly we are righteous, we are saints, we are holy in the eyes of God. Sino po dito parang 20 years ka ng Kristiyano taas mo ang kamay. 30 years, meron ba? O sige, 10 years meron, mga yan meron na. So ang tanong, ano mas mahalaga nung tumanggap ka noon o yung ngayon ka pong tumanggap? Yes, may mga nung tumanggap ka noon, ba't ngayon? Pero ang tanong, ganun pa rin po ba yung pagsunod natin sa Panginoong Diyos? Wala pong perpekto dito, tama po ba? Kung perpekto ang pangalan mo, perfect ka, sigurado ako. Pero dito wala pong perpekto, lahat po tayo is being on the process and sanctification, tama po ba? But some of us as we follow Christ, nandun na po yung maturity at nagma-mature po tayo. Ako po dati, sabi ko nga, yung in terms of our marriage nung aming nung akin pong asawa, kinukuwento ko rin po dun sa mga young couple, ay laki po ng immaturity ko. Ba't habang tumatagal ako bilang Kristiyano at nakikita ko yung pagli-lead ng Panginoong Hesus sa buhay ko, truly there's a change that is happen sa sarili ko po. Ano nga ba yung scripture na binanggit natin, 2 Corinthians something, First Corinthians, na si Kristo ang namumuno sa sangkatauhan at ang Diyos Ama namumuno kay Kristo at ang lalaki namumuno sa asawang babae. There's a change happen. John 20:1-3. Kinaumagahan ng linggo habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan at nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Look, makikita natin yung pag-follow ni ano dito, ni Mary Magdala na truly that ano, she is a tenacious follower of Jesus. Gano'n po siya kabibid, gano'n po siya ka-devoted kay Christ. Sabi do'n, nakita ni Mary Magdala simula nung ano, yung yung pinapahirapan siya o bago siya mahuli and yung pasakit na ginawa sa kanya ng Roma Emperor sa cross. Again, yung pagbibitbit ng cross, paghampas sa kanya nung latigo, yung pagtusok sa kanya ng koronang tinik. Pero for Mary Magdalene, sabi niya, "Ano pa yung mga ito? Alam ko that itong taong ito nagbigay ng pagbabago sa aking buhay." So even siya po, keri-keri niya yung cross na meron siya and even she deny himself. Tayo po, when we look into us, alam naman po natin na siya ang Diyos na nagpabago po sa atin. Pero follower lang po ba tayo dahil magaganda po ang nangyayari sa ating mga buhay? Or even we are experiencing yung kung gaano po katindi yung nangyari sa cross
andun pa rin po ba na hindi natin iiwanan ang ating Panginoong Hesus? Kaya kung tayo po'y dumadaan sa problema ng buhay, sabihin mo okey lang yon, kasi siya po yung ano, kumbaga minsan nga bakit tayo dumadaan sa ganong senaryo, ginigising tayo niya na para po tayo ay bumalik sa kanya po. A genuine encounter with Christ transform a slave of sin to a devoted follower of Christ. Yung encounter niya po kay Jesus ay tunay na nagbigay sa kanya ng pagbabago upang maging devoted follower of Christ. Sabi dito, madaling araw pa lang, ewan ko siguro nung inilibing na siya dun, nag-alisan na yung mga disciple, even po si Peter na ganun katapang, 'di ba? He denied Jesus 7 times. Bakit? Eh, nakakahiya siguro po yun, na yung dating follower ka na parang Jesus, Jesus, Jesus. Tapos nung time na pinapako na sa cross, haha, yung Jesus mo nasaan na? Siguro yung follower parang, "Ay nakakahiya na." Parang parang dati nung ano po ako, may mga kaklase ako galing pang Manila, may internship na. Ay si Alan din maglalaro daw dun sa ano, sa Talipan. Oh, samahan po sila. Ay tapos po nung ano, parang tinira ko yung bola sa kabilang ring, yung ring ng kalaban, buti na lang po hindi sumot. Nung una talagang nagchi-chill, "Tama!" Gano'n. Ay nung tinira ko, ay hindi na po ako pinapansin, wala nagsasalita. And I don't know kung gaano parang ano yung ano, pero si ano, for Mary Magdalene, I don't care. Ano mang persecution ang dumating sa akin, ano mang hirap ng buhay dumating sa akin, but I will follow Jesus for the rest of my life. I will be a devoted. I don't care kung yung lahat hindi na nagfa-follow kay Jesus, but I will follow Jesus. Sabi po dito, kinaumagahan ng Linggo habang madilim pa pumunta na si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito, kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, kinuha nila ang libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasabing tagasunod. Naiwan ni Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa libingan. Makikita po natin dito na si Mary po ay naiwan sa tomb. Nung si Jesus po ay na-crucified at inilibing po, she is still faithful following, but also afraid, anxious because simply following is no longer working. Hindi ko alam, maybe in this time po na ano, 'di ba laging pinapaliwanag ni Jesus na ako'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw ako'y mabubuhay muli. Pero sinasabi din po dun sa ibang commentary, hindi maintindihan ang maunawaan ito ng mga disciple. Kaya for them nung namatay na po si Jesus, some of them parang give up na po. Pero si Mary, nakita na niya parang even in her undoubtful mind, in her doubtful mind na parang, "Totoo ba na ililigtas ako nito ni Jesus? Even the impossible things, parang imposible na mangyari ito, but still yung faith niya nandun, na ito yung aking Panginoon na magfa-follow ako at mag-o-obey ako." Sabi po dito, andun pa rin siya na nagsasaliksik at hinahanap ang kanyang Panginoong Jesus. A genuine encounter with Christ transformed a slave of sin to devoted follower. John 20 verse 12-16. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila
sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiyak? Umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala." Kita mo, parang kita mo si Maria dito 'no? Sa Bible po, everytime may nakikita pong anghel at may lumalabas na anghel, ano pong response ng mga tao? Takot po. Natatakot sila, bakit? In the Old Testament, pagka dumating po yung presensya ng Diyos, ang kalimitan po nun judgment na. Pero kay Maria, wala akong pakialam. Anghel ka pa, kunin mo na yung buhay ko, parang parang gano'n yung sinasabi niya dito. Pero sa kanya, gusto niyang saliksikin at makita ang Panginoong Hesus. In our ano, in our dark situation or in our moment na parang imposible, do we still seeking God? Do we still seeking Jesus? Sabi po sa Bible in First Chronicle, "If we seek Him, we will find Him. But if forsake Him, He will forsake us too." At dito makikita po natin dito sa istoryang 'to, truly when Maria seek Jesus, she find Jesus. "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala." Pagkasabi nito'y lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo, pero hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Parang even nandun si Jesus, parang tingin niya wala pa rin si Jesus. Nasabi mo na ba minsan sa sarili mo na, "Nasaan ka nasaan ka Jesus nung kailangan kita?" May ano, may mga gano'n, 'di ba? 'Di ba sa mga pelikula or somehow in your ano, parang, totoo bang andiyan yung Diyos because of the dark, situation na nangyari sa'yo? Pero dito makikita natin even minsan hindi natin nakikita si Jesus, ang Panginoong Diyos ay tunay na kapiling po natin. He will never leave us nor forsake us. Tinanong siya ni Jesus, kasi hindi siya nakilala, eh. Si Jesus na nagtanong, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?" Ito matindi, nakakatawa 'to, sabi 'to, "Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, 'Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya." Kakatawa 'to 'no? Si Jesus napagkamalang hardinero. Sino dito napagkamalang ang gano'n? Ako nung bata ako napagkamalan akong anak ng katulong. Nagkain kami ng tatay, sabi nung ano, "Mother, sino 'yan?" "Anak ko." "Eh, anak ata ng katulong 'yan, eh." Ang sakit 'di ba, parang gano'n. Pero dito, look, pinagkamalan si Jesus na hardinero. Ba't ano sabi ni Jesus dito? Sabi nito, ito po yung moment that she encountered Jesus, sabi dito, sinabi ni Jesus, "Maria." Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. You know what? Kilala ng Panginoong Hesus si Maria. Ito po yung assurance and confidence na truly that even He is a God, pero kilala niya po si Maria. For all of us, is also that our assurance. Kilala ka po ng Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Bible din that bago pa niya likhain ang mundo, pinili ka na niya. Hindi ka po naandito dahil yes, meron pong mga tao na nagdala sa'yo dito. Merong mga tao po na nag-explain sa inyo ng mabuting balita. Pero why you ano, bakit po kayo nakatanggap ng mabuting balita o bakit niyo po siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong buhay? It is because siya pa rin po yung pumili sa atin. Puwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Diyos? That our God is truly love us. He knows us. Sabi nga dun kahit yung ano, yung
yung dami ng ating buhok ay alam niya po. Now makikita na dito, he said sabi niya dito, Rabboni. Hindi lang po siya follower, but alam niya na si Jesus po ang kanyang tagapagturo. Alam niya na ang salita kumbaga for us, we know that yes, meron pong mga katuruan na yung mali, pero ang salita po ng Diyos ang number one authority na meron po tayo. She is His disciple, and instead of merely clinging to Him, she has new work to do. In verse 20:17 to 18, sabi nito, sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin babalik na ako sa aking Ama na iyong Ama at sa aking Diyos na iyong Diyos." Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon at sinabi niya sa kanila ang mga pinapasabi nito. Makikita po natin dito yung the cross and the resurrection have transformed her life from clinging to commissioning. Na hindi lang po siya devoted na makinig sa Panginoong Hesus, saliksikin ang Panginoong Hesus, but also God is commissioning Mary to preach the gospel. Sabihin mo nga, every believer is a minister. Kapagin mo yung katabi mo, sabi mo, ministeryo ka. God called us to become a ministers. She is no longer simply a follower. The resurrection of the resurrection life of Jesus commissions her to live as the very first witness to that life. Na yung unang yung pagkabuhay po ni Jesus, siya po ang unang naging witness and to testify it to the disciple of Christ. She is not just meant to follow but also to go and tell. Hindi lang po siya meant para mag-follow, para makinig, but also she is meant to tell. To all of us, it is the call of God po sa atin. Lagi ko pong sinasabi, meron po tayong parte, meron po tayong role to propagate the word of God. Yung hindi ko po kakilala ay kakilala nyo. Yung kakilala ko po, maybe some of them hindi nyo rin po kilala. God gave us a mission. Ikaw po yung tinawag ng Panginoong Diyos para po dun sa taong iyon. Tama po ba? And maybe some of you, nandito kayo. Yung kanina, we talk about the spiritual warfare. Kayo po ay sagot sa mga panalangin ng mga tao po na nagdasal sa inyo. Tama po ba? And it's our time also to pray dun sa mga tao pa rin po na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Bakit ka nandito? Hindi po aksidente na may nag-invite sa'yo. There's may tao po na nagdasal para sa iyo para ikaw makatanggap. As I end, Christ's work on the cross and His resurrection define us. Yung ginawa niya po sa cross at yung kanyang muling pagkabuhay, ito po ang ating identity. What is your identity? Hindi po yung past mo. Hindi po yung mistake na meron ka. Hindi po yung maling ginawa mo. But ito po ay naka-anchor sa ginawa ng Panginoong Hesus. Nung pinako po siya sa cross at sinabi niya, "Tell it, tell it, tet." Ayan, ano? Teletes tay. Yan. Nung sinabi niyang, "It is finished" na lang para madali na.
Nung sinabi niyang, "It is finished," again, it means all our sinful nature, when we look into the cross, it is finished. Or all our health issues, when we look on the cross, it is finished. All our financial issues, when we look on the cross, it is finished. All the things na meron pa tayo sa ating mga puso, when we look on the cross, it is finished. So yung resurrection niya po, yung muli niyang pagkabuhay, ito po yung basihan ng mga Kristiyano po na meron tayo. Kasi po lahat po ng yung ibang sinasamba nung iba diyan, hindi po nabuhay. Nung namatay, patay na sila. Pero yung ating pong Panginoong Jesus, it shows His deity na siya po ay Diyos at siya rin po ay 100% na tao. Nung nabuhay po siya dun, pinakita niya po na mas makapangyarihan siya sa kasalanan, and He redeemed us to all unrighteousness, so that all of us, we can call yourself holy, saint, and righteous. Mary Magdalene's story glorifies God by demonstrating His power to redeem and transform lives. The cross and the resurrection are the foundation of our faith and mission. Bakit po natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Again, lagi ko pong sinasabi nung last time, tutuwa po ako dun sa Radiant. 10:00 pagpunta ko po dito, nandito na, mga 9:00 nandito na yung mga yon. Tapos nung ano, mga 12:00 umalis ng konti, maya-maya 2:00 nandito na uli. Naghahanda na sila, may group daw po sila. Tapos hulaan niyo po anong oras na umalis. May dumating akong group, nag-start kami ng 6. Tapos sabi na, "Oh, pastor dami palang tao." "Oo, kanina pa yung mga yan, 10:00 nandiyan na yan." Tapos yun, "Oh, dami nila ano." "Oo, ang dami niyan." "Tamo mamaya mauna pa tayong umalis." "Eh, hindi." Sabi, "Di group na po kami." After namin mag-group, "Ay siya nga pastor, andun pa sila." "Oo, hayaan mo na sila." Enjoy na enjoy nila. What do I mean, parang ang point lang, eh, ba't nila ginagawa yun? Ba't nila ano yun? Because they already know it is Christ who transform. The faith na meron tayo, kumbaga parang 'wag po kayong umattend ng simbahan kung hindi mo alam kung ano po yung nangyari sa cross. Or parang umattend ka lang dahil gusto mo or you feeling ano. But again, the cross will define our faith and our mission. Bakit kailangan natin i-preach ang mabuting balita? Because again, of the love of Christ in us. The cross resurrection highlight God's faithfulness to fulfill His promises in redemption and restoration for humanity. Can we all stand up? The cross of Christ doesn't just free us from our sins, but also empower us to proclaim the gospel. Can we all close our eyes and let us pray? Lord, thank you for your message na nandito po kami, Panginoon, to humble ourselves before you. Truly that your message to us that ikaw po, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus namin, you can turn our shamefulness into a powerful message of hope. Truly, our genuine encounter to you will transform us, a slave of sin, to a devoted follower of yours. The cross doesn't just free us from our sins, but also empower us to proclaim the gospel. Lord, we are here offering ourselves before you, Lord. Thank you, God, for the resurrection. That as a believer, nandito po kami, naniniwala po kami sa kapangyarihan na ginawa mo sa cross. That even we allow, Lord, inaalaw namin na yung aming mga nakaraan na naghihinder sa amin na maniwala, na naghihinder sa amin na patuloy na lumakad sa iyo.
ay napagtagumpayan mo na ito, Panginoong Diyos. That's why, Lord, thank you for your resurrection. Marami pong salamat. Even when Mary Magdalene saw that you are truly resurrected, she end up not only clinging to you, but accept the commission na binigay mo sa kanya. If you're that person na nandito ka ngayon na maybe yung past mo naghihinder sa pagsi-share mo ng gospel, sinasabi ng Panginoon, "Are you willing to surrender it to me?" You are like Mary now. Like Mary, sabi ni Mary doon, ibinigay niya lahat sa Panginoong Diyos. If you're that person, can you follow me to my prayer? Lord Jesus, nandito kami, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nakaraan, sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, alam namin na Ikaw yung magtra-transform sa amin, na ina-accept namin na Ikaw, Jesus, ay hindi lamang namin tagapagligtas, but Panginoon ng aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami na sumamba sa iyo ng buong puso namin, buong kaluluwa namin, ng buong buhay namin, Panginoong Diyos. That we will never turning back unto you, but also give us the grace. Kasi kung sa amin lamang, Panginoon, sariling abilidad na meron kami, hindi namin to kaya. That's why yung pagkaligtas mo sa amin, it's all by your grace, it's all by your power, not our might, not our power, but your spirit. You're the person na tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. The God, the Holy Spirit is living in you right now. Wala pong karapatan ng enemy to oppress us or to possess us. Even yung enemy, wala po siyang karapatan na mamuhay sa atin right now. And I believe in the name of Jesus, it is you. Jesus will cast out the demon in us. Lord, if we are here, Lord, some of us feel, Lord, yung anxiety, feel this depression, feel this negativity vibes. In the name of Jesus, we are healed. In the name of Jesus, you redeem us. Thank you, Lord, for your blood, for shedding of your blood, that we are all forgiven. Lord, thank you for empowering us. Also in Acts 1:8, when the Holy Spirit comes, when the Holy Spirit is in us, we will be effective witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Lord, thank you. Can you all raise our hand to the Lord? Lord, nakikita mo, Panginoon, na nakaas-taas ang aming mga kamay. We accept you, God, the Holy Spirit in us. Ikaw ang magmaniobra sa amin, Panginoong Diyos. That you, God, the Holy Spirit, will teach us, will guide us, and will rebuke us in all aspects of our life. Maybe the God, the Holy Spirit, remind us of your purpose. Maybe the God, the Holy Spirit, remind you to the plans na ibinigay niya po sa atin. I believe today, Lord, thank you for reminding us. For reminding us our purpose and reminding us, Lord, your plans to us. Alam namin, Lord, na ito ipapandar namin sa aming mga puso. That truly, ang iyong salita ay hindi mauuwi sa walang kaparakan, but maihahatid nito ang layunin nito at ang purpose nito. Lord, you see every hand raising. It shows, Lord, that they are truly surrendering their life to you, Lord. Thank you, God. We want to follow you for the rest of our life. In Jesus' name. Can we sing this song to the Lord?